magising, Daddy. Hindi nagigising ang daddy mo dahil patay na siya. Naramdaman mo ba yung hangin na yon? Parang ganun din ang daddy mo. Hindi mo man siya nakikita, pero alam ko, parati siyang nandyan. Ayoko nang patagalin pa ang burol ng aking anak. Gusto ko na siyang may libing bukas. Daddy, sama na lang Angelica. Daddy, I love you so much! I love you, Daddy! Hindi ka naman nag-iisa eh. Andito pa ako. Andito pa yung apo mo, si Celine. Lola, we're still here. Kahit ano pang gawin mo, kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, hindi mo may babalik si Bernard. Wala naman ako. Kasalanan mo ito! Mayas ka dito. Alis ka! Sasaktan na ho yung bata! Ate! Ate, ba't mo ako? Ate, ba't ganun ako, Lola? Ate! Alam ko po na mahirap tanggapin na wala na si Tito Bernard. Pero wag niyo naman ho isising lahat sa bata. Wala ho siyang kamuwang-muwang. Wala ho siyang kasalanan. At sino dapat ko sisihin? Sino? Ikaw? Dahil tungkulin mong bantayan ng batang ito at hindi mo nagawa yon? Ikaw! Kung may pagkukulang man ho ako, lubos ho akong humihingi ng tawad sa inyo. Pero hindi lang naman ho kayo yung nawalan eh. Nawalan din ho ng tatay itong si Angelica. At hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakikita si nanay. Kaya ho siguro lumalapit sa inyo si Angelica. Dahil natatakot ho siyang pati kayo mawala sa kanya. Kailangan niya ho tayo ngayon. Hindi. Hindi ko kailangan ng batang ito. Ilayo mo siya sa akin dahil ayaw ko siya makita. Ilayo mo sa akin! Go! Go! Gusto ko nga mag-isa! Huwag ka na umiyak, ha? Now that was quite a scene. Oh, nag-enjoy ka ba? Well, medyo bitin for me kasi hindi siya katulad ng mga napapanood ko sa TV, yung mga dramas na may ginungud-ngud, tapos may sinasabunutan, yung halos makalbo na sa kakasabunot, diba? Hindi ganun eh. Siguro kung ikaw pa ang nasa posisyon ng mama mo, baka sakali mas maganda yung naging eksena. Me? Hello, Sofia, I'm more than an angel sa mga pinagagawa ko dito sa bahay na to. No, but seriously, Jordana, alam ko atat na atat ka nang mapalaya sa pamamahay na to yung magkapatid na yan. So bakit parang wala kang ginagawa ngayon? Pareho naman natin nakita, di ba? Sumabog na sa galit si Mama kay Angelica. So, konting push ko na lang dyan kay Mama. And that little girl, she's out of here. So, wala na akong dapat gawin pa. Pero paano kung bumalik yung hipag mo? Si Maita? Paano pa naman babalik yun, Hido? Pinagpapiyasahan na siya ng mga pating doon. Maybe we should give Mama a drink. Ititigil nyo na yung paghahanap doon sa nanay ni Elisa? Well, in a few days siguro, pero for now, kailangan magbawas ng tao eh. Hindi lang naman kasi itong search and rescue operation ni Mrs. Montenegro na nasa kaso namin. And pare, medyo matagal na siyang nawawala, ilang linggo na.
Eh medyo ang chance makita natin siya ng buhay o ma-recover man lang yung katawan niya. Napakaliit na. Pasensya ka na pare ha. Galing na stasyon. Well, kung kailangan niya ng tao, dito naman ako eh. Hindi ko pa naman nakakalimutan yung training ko na magkasama pa tayo sa PMA. Eh teka, paano yung mga hawak mo kaso? Hindi naman urgent yung mga yon. Ang mahalaga ngayon, maharap natin yung nanay ni Elisa. Si Elisa na naman? Mommy? Where are you na pa? Galit sa akin, Lola. Mommy, sabihin mo sa kanya, huwag na magalit. Good girl naman, Angelica eh. Angelica, good girl ka naman, di ba? Yun naman pala, ate. Bakit hate ako, Lola? Hindi ka hate ng lola mo. Hate niya ako. Sabi niya, ayaw niya na ako makita. Angelica, may pinagdadaanan lang ang lola. Pero lilipas din yun. Mawawala rin ang galit niya sa'yo. Totoo, ate? Oo. Totoo, love na love ka ng lola mo, di ba? Love ko din naman siya eh. Love din kita, ate. Pati si Mami. Tsaka si Daddy. Kaya lang, Daddy, asa heaven na. Ate, Mami ba sa heaven na din? Hindi. Wala pa sa heaven ang nanay. Kung wala pa, ate, ba't tagal niya balik? Hindi pwedeng hindi siya bumalik. Hindi niya tayo iiwan. Anong ginagawa mo dito? At saka paano mo nalaman na dito ako nakatira? Sa Andrew. Para naman ang hirap mong hanapin. Pare. Maunan siguro ako. Sige, usap na tayo para. Excuse me ha. So, kailan mo ba ititigil yung obsession mo sa yaya ng pinsan ko? Obsession? It's getting old, you know. Hindi naman ako obsessed kay Elisa. Gusto ko lang siyang tulungan. Siya at saka yung kapatid niya si Angelica. Yun lang. Come on, Andrew. We both know na meron kang motive sa pagtulong mo. May gusto ko kay Elisa. Look, kung may gusto man ako kay Elisa o wala ka na doon. Okay, it's none of your business. No, Andrew. It's very much my business. I'm involved kasi gusto kita. And once I set my eyes on someone, hindi ko na siya pinapakawalan. Celine, listen, I'm really tired, okay? Have a good night. Saan ka pupunta? Hello? Asan ka? Nakakatuwa ka naman. Isang text ko lang sa'yo, nandito ka na. Eh, para saan pat naging magkaibigan tayo, di ba? Anong problema mo? Si Angelica kasi galit na galit sa kanya si Doña Asuncion dahil sa nangyari kay Sir Bernard. Hindi lang kay Angelica galit, pati sa akin galit na galit din. Eh, baka kung di na kayo tanggap dito sa bahay niyo, lagi mong tatandaan na bukas lang ang bahay namin para sa inyong dalawa, ha? Salamat.
Pero, Mark, alam mo namang hindi ganun kadali yun eh. Lalo na sa sitwasyon ngayon ni Angelica. Hindi basta-basta makakaalis yun sa lola niya. Hindi yun papayag na malayo sa lola niya, lalo na't wala na ang daddy niya. At wala rin si inay. Elisa, mahanap mo rin ang inay mo. Ha? Pero ang tagal niya nang nawawala eh. Ayokong isipin pero baka nangyari na rin sa kanya yung nangyari kay Sir Bernard. Alam mo, sana gugustuhin ko pa na hindi ko na lang siya talaga nakita. O kaya isipin na lang na iwanan lang niya ako ulit. Kaysa sa makita siyang walang buhay sa harapan ko. Elisa, buhay ang nanay mo, ha? Buhay siya. Hindi ka pa dumating ako. I'm leaving with the first guy I see. Sorry, medyo traffic. Teka, anong ibig sabihin nito? Excuse me. Huwag mong kalilimutan yung mga pinag-usapan natin kanina, ha? Tsaka kung kailangan niya na magpasundo, sabihin mo lang sa akin, ha? Sige. Salamat ah. O, halika na. Hatid na kita sa labas. Okay lang ako. Ayaw na. Sino yung boyfriend mo, Ben? Ano ka ba? Hindi ko boyfriend si Andrew, no? Di daw. Dapat alam mong si Andrew ang tinutukoy ko, ha? Ano ba? Mark, huwag kang magbibiro ng ganyan. Eh, ano bang sabi ni Andrew? Kausap niya yung kaibigan niya sa Marines. Ihinto na yung paghahanap kay inay. Ha? Eh, paano nang inay mo? Bakit nila tinigil yun? Lang daw sila sa tao eh. Si Andrew nga, tutulong na rin sa paghahanap. Pwede ko lang hatiin yung katawan ko, ginawa ko na eh. Hindi ko pwedeng pabayaan yung kapatid ko. Kailangan kong bantayan si Angelica pero hindi ko siya pwedeng iwan. Kailangan ko siyang bantayan. Kailangan ko rin hanapin si inay. Look at you. Angelica's teacher, naked in front of me. Tingnan natin kung makapasok ka pa ng kwarto ni Angelica, or let alone the house, when Lola finds out. Ano ba sinasabi mo? Ba't parang tinatakot mo ako pagkatapos ng mangyari sa atin? I'm just making things clear, Dennis.
Ayoko kasi bigyan ka ng idea na may ibig sabihin yung kagabi. Hindi ko ugali ang magpag one night stand, Celine. Gusto kita at pananagutan kita. Well, Dennis, I'm sorry. Pero, ako, hindi kita gusto. I mean, I like your body and all, but wala akong na-feel na spark when we're together. Unlike Andrew. But anyway, remember, kulitan mo lang ako, and I'll have Lola fire you. Okay? Celine! Celine, sandali lang! Mama, halika kumain ka muna. Oh. Ikaw ang mas may sakit sa ating dalawa. Ikaw ang dapat iniintindi at inaalagaan, hindi ako. I know that, Mama. Pero you need me now more than I need you. Kailangan mo magpalakas. Para saan pa? Ang anak ang dapat naglilibing sa magulang. Ako ang dapat mas nauna kasi sa kuya mo. Mama, Kuya's gone. Kailangan niyong tanggapin yun. You have to learn how to forget. Paano ko makakalimutan? Kung araw-araw ay pinapaalala ito sa akin ni Angelica sa tuwing nakikita ko ang batang yun. Bumabalik sa isip ko. Una kong makita si Bernard. Walang buhay. Ang kawawa kong anak. Mama, if you think that staying in this room would solve your problem, it won't do you no good. Mama, pamangkin ko din si Angelica. Meron din siyang puwang sa puso ko. Pero para sa akin, mas mabuting siya na yung mawala kaysa naman, ma, kayo pa yung sumunod na mawala sa amin. Apo ko pa rin si Angelica. Anak pa rin siya ni Bernard. Mama, alam ko yun. Hindi ko naman sinasabing palayasin niyo si Angelica dito sa pamamahay niyo eh. Why not? Bakit hindi na lang natin siya ilagay sa isang institution? Ay, doon, Mama, mas maaalagaan siyang mabuti. Mama, hindi gagaling ang sugat sa puso niyo hanggat may nagpapaalala sa inyo mo nangyari noon. Angelica, huwag ka na malungkot. Ate, galit pa kaya sa akin, Lola? Gusto ko kasi mag-sorry ulit sa kanya para bati na ulit kami. Huwag ka mag-alala. Susubukan kong kausapin ng lola mo para hindi na siya magalit sa'yo, ha? Mahal ka naman nun eh. Tsaka mahal ka naming lahat. Kasi good girl ka. Thank you, ate.
Love team kita. Lola? Bakit ho? Lisa, bakit mo na ang mga gamit niyo ni Angelica? Ngayong araw din to, aalis kayo dito sa bahay ko. No, Lola! Lola, huwag mo ko paalisin, Lola! Good girl na, Angelica! Di ba, ate, sabihin mo, Lola! Lola! Kunin mo na yung mga gamit. Lola, huwag mo ko paalisin! Kunin mo na ang kapatid mo. Angelica, hindi ka na. Angelica. Lola! Mama, iintindihan ko naman ho kung ako lang ipapaalisin niyo eh. Kasi wala naman ho akong karapatan sa bahay na to. Pero bakit naman ho si Angelica? Mahal na mahal ho kayo ng apo niyo. Hindi ko kayo pinapalayas dito. May bahay ako sa Quezon City, kaya doon na kayo titira ni Angelica. May mga kasambahay din ako doon, kaya hindi kayo mapapabayaan doon sa bahay na yun. Pero eto kayo pinapabayaan yung mawala sa inyo yung apo niyo. Dahil kailangan, Elisa. Hanggat nakikita ko itong si Angelica, hindi ko makakalimutan na nangyari sa aking anak na si Bernard. Mahal ko siya. Kailangan ko lang gawin dito. At alam kong mahal na mahal mo rin siya. Sana, alagaan mo siya mabuti. Lola, please po, Lola, please. Lola, wag mo paalisin ang Angelica, Angelica, makinig ka. Sandali. Huwag ka na umiyak. Kung ayaw nila sa'yo, ako, ang ate mo, nandito lang ako. Hindi kita hahayaang mawala. Hindi kita papabayaan. Hindi kita papabayaang mag-isa. Lola, ayaw ko Ate, ayaw ko alis. Angelica, halika na. Ate, ayaw alis. Please, take care of my niece, ha? Kung meron kayong kailangan kahit na ano, don't hesitate to call me. Tulungan ko kayo. Ate, Halika na, Angelica. Ate. Sige na. Sumakay ka na ng sasakyan. Hoy, Elisa. Baka naman seryosohin mo yung sinabi ko sa yung tawag-tawagan niyo kapag may kailangan kayo. Kapag ako inistorbo niyo, sisiguraduhin kong tuluyan na kayong mapalayas dito ni Mama. Ha? Huwag ko kayo mag-alala, Ma'am Jordana. Hindi ho namin kayo guguluhin. Good. Madali ka naman palang kausap. Alam mo, dati kasi kung ganyan ka na, di sana hindi na kita napag-initan. O sige na. Nakakasiwa yung mga mukha ninyo. Sige na, umalis na kayo. Bilis! Finally, I'm at peace. Ma, sinabi ba ni Lola na papamana niya lahat ng kayamanan niya sa'yo? Nangako ako kay inay na kahit anong mangyari, naalagaan kita. 2 weeks na rin siyang walang malay. At habang tumatagal, lalong lumiliit ang chance na magising pa siya. Kaya kong magpakatatag at maging malakas para sa sarili ko. Pero paano si Angelica? Paano pag hindi niya kayanin na wala ng hasinay? Gusto ko naman
makita, Mommy. Di bale, pagbalik niyo dito. Kailangan ng umalis ng Mami Angelica. Kaya you need to be strong, anak. Don't leave me, Mommy. Di ba, Mommy? Promise mo sa akin, di